Biyernes ng gabi nang maramdaman ni Althea ang kakaibang lamig sa bahay nila. Simula nang mailibing ang lola niya 3 araw pa lang ang nakalilipas, hindi pa siya halos nakakatulog. Wala na si Lola Sian ang tanging kasama niya mula pagkabata. Ngayon, siya na lang. Siya at ang mga alinggaw ng bawat tunog sa lumang bahay. Tahimik ang paligid. Ang orasan sa dingding parang humahabol sa bawat tibok ng dibdib niya. Pumikit siya sa kama, pilit inaabot ang antok, pero sa pagitan ng pagdilat at pag-idlip, may mahinang kaluskos mula sa sala. Parang mga yabag, dahan-dahan, nakayapak. Akala niya hangin lang. Pero walang hangin. Sarado lahat ng bintana. Kinuha niya ang cellphone, 11:45 malapit na mag-alas 12. Tinakpan niya ang sarili ng kumot, ngunit mas lalong naging malinaw ang mga ingay. Parang may kamay na dahan-dahang humihila sa kortina ng kwarto niya. May anino sa ilalim ng pintuan, nakatayo lang, walang galaw. Pinilit niyang huwag huminga. Ngunit nang lumampas ang ilang segundo, bigla itong nawala. Tahimik ulit na idlip siya. Nagising siyang pawis na pawis kahit malamig ang paligid. 2 AM wala siyang maalala kung kailan siya nakatulog. Nang bumangon siya, nakita niyang bukas ng kaunti ang pinto ng kwarto. Sigurado siyang isinara niya iyon. Sa mesa, may isang tasa ng kape. Malamig na. Hindi siya nagkape kagabi. Lumapit siya, nanginginig ang kamay. Sa gilid ng tasa, may bakas ng lipstick, kulay pula, paborito ng lola niya. Sa labas ng bintana, maingay ang mga kuliglig, pero sa loob, sobrang tahimik. Ang katahimikan na parang may inaantay. Bumigat ang hangin. Nakaramdam siya ng pamilyar na amoy, yung pabango ni Lola Sian. Lumang pabango, may halong langis at bulaklak. Napaatras siya. Hanggang sa maramdaman niyang parang may dumaan sa likod niya, isang malamig na simoy na hindi hangin, kundi presensya. Tumingin siya sa salamin. Sa likod niya, sandaling may nakatayo, matanda, nakaputing duster, nakangiti. Pero nang lingunin niya, wala na. Nalaglag ang cellphone niya sa sahig, sabay patay ng ilaw. Brownout. Ang buong bahay nilamon ng dilim. Tahimik. Sa gitna ng kadiliman, narinig niya ang mahinang tunog ng rocking chair sa sala. Marahan, parang may nakaupo ulit doon. Ang silyang iyon, paboritong upuan ni Lola. Dahan-dahan siyang lumapit, dala ang flashlight. Sa bawat hakbang, lumalakas ang tunog. Nang itutok niya ang ilaw, gumagalaw nga ang silya. Pero walang tao. May puting alikabok sa sahig, parang yapak ng paa. Maliliit paakyat ng hagdan. Sinundan niya ito. Humantong iyon sa kwarto ng lola niya, dati, sarado na iyon mula ng lamayan. Ngayon, bahagyang bukas. Tinulak niya ang pinto. Amoy kandila. Amoy bulaklak. Sa kama, may nakalatag na kumot, parang may natutulog. Nang ilawan niya, walang tao. Pero ang kumot gumagalaw. Dahan-dahan, parang may humihinga sa ilalim. Napasigaw sana siya, pero walang lumabas sa bibig niya. Tumigil ang lahat, ang tunog, ang hangin, pati ang rocking chair. Ilang segundo lang, ngunit parang napakahaba. Pagbukas niya ng ilaw, naibalik na ang kuryente. Wala nang bakas ng kahit ano. Tahimik ang buong bahay. Pero nang lumabas siya ng kwarto, may nakapatong sa lamesa sa sala, isang lumang larawan niya at ng lola niya. Nakangiti silang dalawa. Pero sa litrato, may bago na siyang napansin. Sa likod nilang dalawa, may aninong babae, nakayuko, nakatingin sa kanya. At sa likod ng tenga ni Althea, humaplos ang malamig na hangin, kasabay ng bulong ng orasan.